Kamusta? Ako po si JE. Ang pagkukwento natin ngayon ay walang iba kundi ang isa sa pinakadi malilimutang NEN user sa kwento na walang iba kundi si Nov. Iisa-isahin nating pag-usapan ng dahilan ng kanyang pagkatakot, ang kanyang mga abilidad at kung kaya niya bang patayin si Meruem sa isang atake. Kaya, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba at ang notification bell para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JE TV. Noong inupahan ng mga leader ng malalaking bansa si Netero upang lipulin ng mga Chimerans sa naghahasik ng kasamaan sa NGL, nagsama siya ng 2 batikang hunters upang siya itulungan sa misyon. Isa sa mga hunters na ito ay si Nov. Si Nov ay isa sa mga karakter sa kwento na kakikitaan ng pagkakaroon ng disenteng ayos at forma. Ang kanyang salamin ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging isang matalinong tao. Ang kanyang itim na terno na nakapatong sa kanyang puting damit at asul na korbata ay maihahalin tulad sa pananamit ng mga profesional na tao sa kwento, katulad ni Leorio at mga butlers ng pamilya Zoldyck. Dumadagdag pa sa kanyang maayos na tindig ang kanyang nakapumadang itim na buhok. Bilang isang bihasang hunter, si Nov ay isang seryosong tao. Siya rin ay madalas mag-analisa ng mga bagay-bagay at mag-isip ng malalim. Nang unang beses siyang naipakita sa kwento, naipakilala siya bilang isang mayabang na tao. Naipabatid niya ito sa pamamagitan ng pagtawag niya kanila Gon at Killua na mga paslit at panglalait sa dalawa matapos niyang marinig ang reaksyon ni Killua sa kahindik-hindik na NP2. Sinabi niya pa na ang mga tao ay madalas na naduduwag at nawawala ng katwiran upang lumaban kapag nakakaharap ng hindi pa naaabot ng kanilang kaalaman o hindi nila maipaliwanag. Ang hindi niya alam, ito ay kabalintunaan ang mararanasan niya sa pagharap sa mga Royal Guards. Si Nov ay isang maingat na tao. Ito ang kanyang nangungunang katangian at ugaling palaging dinadala sa misyon. Ganun pa man, sa kabila ng pagkakaroon ng seryosong ugali at mga kilos na palaging kalkulado, mahilig siyang sumugal at tumasa sa kaunting tsansa ng pagkapanalo. Pinakita ito nang malaman natin na siya ay mahilig sa pakikipagpustahan. Dahil dito, madali lamang para sa kanya ang tumaya ng 1,000,000 mula sa 100,000 pusta ni Morel, sabay sabing mas ginaganahan siya sa mga sugal na may malaking premyo. Ito marahil ang dahilan kaya itinaya ni Nov ang kanyang buhay sa pagsasagawa ng isang mahalagang misyon upang manalo sa pakikipaglaban nila kay Meruem at sa mga Chimera Ants. Noong pinutol ng hari ang kanyang sariling braso, napilitan si Pito na itigil ang pagpapalabas ng kanyang napakalawak na N upang magamot at maikabit muli ang kamay ng hari. Ginamit ni Nov ang delikadong pagkakataon na ito para makapasok sa kastilyo at mailagay ang kanyang mga abilidad sa loob nito. Pinalano niyang ilagay ang kanyang abilidad sa lugar kung saan mas makakalapit sila sa silid ng hari. Subalit, isa itong misyong maituturing na imposible. Matapos mailagay ang kanyang kapangyarihan sa bakuran at pangunahing pintuan ng palasyo, sinubukan ni Nov na mas makalapit pa sa ikatlong palapag kung nasaan ang silid ni Meruem. Subalit, bago pa man makaakyat ay nakita na niya ang nakakatakot na NP2. Dahil dito, napilitan siyang tapusin ang misyon sa paglalagay ng kanyang abilidad sa ibaba ng hagdan at umalis palabas ng palasyo. Habang nakayapak, patuloy na tumakbo ang pagod na katawan ni Nov sa mabatong lupain ng kaharian. Nang sumapat na ang kanyang layo sa kastilyo, kung saan nakaramdam siya ng kaligtasan na umupo siya sa maputik na sahig upang magpahinga. Ipinikit ni Nov ang kanyang mga mata at sa kanyang pagmulat ay naramdaman niya ang kaligtasang akala niya hindi na niya matatamasa. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil kahit papaano nagtagumpay ang kanyang misyon nang hindi napapahamak na maaaring hindi nangyari kung nahuli siya ng aura ng mga Royal Guards. Ang kakilakilabot na aura na nagtanggal ng kanyang paniniwala sa sarili. Ang orang halos kapareho ng naramdaman nila Gon at Killua noon. Tinanong niya sa kanyang sarili kung anong dahilan at lumalaban ng mga bata sa kabila ng kaalaman sa lakas ng mga halimaw nilang kalaban. Ito ba ay dahil sa pagbawi ng kanilang dignidad bilang mga hunter? Ito ba ay dahil sa kanilang layuning iligtas ang sangkatauhan? O ito ba ay dahil sa kagustuhan nilang isalba ang kanilang kaibigan si Kite? Hindi niya ito nasagot. Nang maalala niya si Palm, sapagkat wala na siyang sapat na lakas ng loob upang ito'y mabalikan pa. Bumagos ang luha ni Nov sa kanyang mga mata, kasabay ng pagdaloy ng patak ng malakas na ulan sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa malamig na panahon, kundi dahil sa matinding takot. At dumilim ang kanyang paniniwalang magpatuloy, katulad ng kadiliman ng madilim na gabi. Marami ang nagsasabing karuwagan ang ipinamalas ni Nov sa tagpong ito. Subalit dapat din nating isipin na ang misyong na ipataw sa kanya ay magagawa lamang kung may kaakibat na matinding swerte. Dapat nating tandaan na pumasok siya sa kastilyo ng nag-iisa. Habang iniisip na anumang oras ay mararamdaman siya ng alinman sa mga N ng 3 Royal Guards o kapag higit pang kamalasan ang N mismo ng hari na magsisigurado ng kanyang katapusan.
Dapat din natin isaalang-alang na si Nov ay hindi natatakot sa kamatayan kundi sa kabiguan ng kanyang plano, na paano kung mahuli siya at alamin mula sa kanya mga sensitibong impormasyon ng kanilang misyon. Isang pagkakamaling maaaring maglagay sa alanganin ng kanilang layunin. Ang karanasang ito ni Nov ay nagresulta ng pagsuko ng kanyang tamang mentalidad. Nag-iba ang kanyang pag-uugali at madalas natatakot. Matindi rin ang kanyang ipinayat, pagkaputla at namuti ang kanyang itim na buhok hanggang siya'y tuluyang makalbo. Ang tunay na dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil sa epekto ng NEN sa tao. Sa oras na mabuksan ng mga aura node sa katawan ng tao, ay maituturing na silang NEN users. Kaakibat nito ang pag-apaw ng kanilang aura palabas ng katawan at ng pagbilis ng kanilang pagtanda. Ito ang dahilan kaya dapat magkaroon ka ng kasanayang kontrolin nito at matutunan mong padalawin ang iyong aura ng payapa. Nangangahulugan na sa oras na magambala ang maayos na daloy nito sa iyong katawan, at mawalan ka ng sapat na kakayahang ipanambalik ang katahimikan ng aura na iyong tinataglay, ay maaaring magresulta ito sa iyong panghina o higit pa ng iyong kamatayan. Sa sitwasyon ni Nov, dahil sa matinding takot ay nakalimutan niyang kontrolin ang pag-apaw ng kanyang aura palabas ng kanyang katawan na nagpabilis ng kanyang pagtanda. Isa sa mga ebidensya ko na wala ng kontrol si Nov sa kanyang NEN ay nung hindi niya na nagamit ng kanyang abilidad sa kastilyo para sa mas mabilis na pagtakas, kaya't pwede naman niya itong gawin imbis na tumakbo ng napakalayo. Dahil sa nagawa niya agad na lagpasan ng pagkabalisang ito ay hanggang sa pagkakalbo lamang ang kanyang inabot at kaunting pamamayat. Kahit din nakaranas ng matinding trauma sa kanyang misyon ay nagawa niya pa ring suportahan ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsundo sa kanila mula sa kastilyo. Noong pati rin sila ay dumating na sa sukdulan ng pakikipaglaban. Muli nating nakita si Nov sa chairman election arc kung saan ay panambalik niya ang kanyang dating pag-uugali at natulungan sila kiluwas sa pag-asikaso ng nag-aagaw buhay na katawan ni Gon. Si Nov ay isang magaling na hunter. Siya ay tumatayo bilang suporta sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, responsable siya sa pagtulong sa mga hunter na batikan sa sabayang pakikipagtuos katulad nila Shoot, Knuckle at Morel. Maliban sa kanyang mga NEN abilities, nagagamit niya bilang pang-suporta ang kanyang tinataglay na talino. Nahuhulaan niya mga susunod na pangyayari ng bawat sitwasyon, katulad ng kung paano niya nalaman ang magiging reaksyon ng mga kameraan sa kanilang sinasagawang pagkilos. Magaling din siyang kumuha ng mga kinakailangang impormasyon at sa pagpaplano gamit ng kanyang mga nakalap. Bukod pa dito, ayon kay Netero o ang isa sa kinilalang pinakamagaling na NEN user sa buong mundo, ang kakayahan ni Nov ay katumbas ng lakas na meron siya. Bagamat itinatanggi ito ni Nov, buong paniniwala naman itong sinabi ng dating chairman ng Hunter Association. Ang komentong ito ng matandang hunter ay napatunayan sa kwento ng ipinamalas na ni Nov ang kanyang NEN abilities. Si Nov ay isang conjurer, kaya nagagawa niya makalika ng mga portal o lagusan para siya makapagpapalit-palit ng lokasyon. Ang tawag sa abilidad na ito ay hide and seek. Sa oras na maguhit si Nov ng isang bilog na punong-puno ng misteryosong simbolo sa mga patag na lugar, katulad ng sahig, pader o lupa, ay nakakagawa siya ng isang lagusan papunta sa isang silid. Binubuo ito ng 4 na palapag na hinahati naman sa 21 silid na may iba't ibang laki at lawak. Ang silid nito ay isa lamang artipisyal na bagay na matatagpuan sa isang dimensyong gawa sa NEN. Ibig sabihin, kahit wasakin mga pader ng kwartong ito, ay wala kang matatagpuan kahit na anong bagay na nasa totoong mundo. Kapag nakagawa na ng isang portal, kayang pumasok dito ni Nov sa pamamagitan lamang ng simpleng paghawak o pagkusain itong buksan sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Ang portal na kanyang binuksan ay patungo lamang sa isang kwarto at maaari lamang siyang lumipat sa kabila kung gagawa muli siya ng lagusan o papasok siya sa portal na ginawa niya para sa mismong kwartong iyon. Ang dami ng mga lagusan na kayang gawin ni Nov sa bawat silid ay iba't iba depende sa laki ng kwarto. Ang pinakamaraming pasokan na kaya niyang gawin ay hanggang 32 para sa pinakamalaking silid na meron siya. Ganun pa man, sa kabila ng dami ng pasokan ng bawat kwarto ay makakatagpo ka lamang ng isang pintuan palabas. Sa oras na ginamit mo ang pintuang ito ay lalabas ka sa portal kung saan ka pumasok. Maliban na lamang kung ikaw ang may-ari ng master key at binuksan mo ang pinto gamit ang espesyal na susi. Ang master key ay ang susing nakaposa sa pulsuhan ni Nov. Sa oras na ginamit niya itong pambukas, ay maaari siyang makalabas sa kahit na saang lagusang kanyang naisin. Ito ang dahilan kaya nagmumukha siyang nagte-teleport. Bukod doon, maaari siyang magpasok ng iba't ibang bagay sa loob ng kanyang silid, katulad ng pagkain, armas, mga damit, pang-araw-araw na gamit, at kung ano-ano pa. Panatilihin ito sa loob at ilabas kung gagamitin. Ito ang dahilan kaya lubha siyang kinailangan ng 12 Zodiacs sa kanilang misyon papuntang Dark Continent, upang magsilbing transportasyon ng hide and seek na mga panustos na kanilang kailangan sa barko. Kung iisipin din nating mabuti, si Nov ay may 21 kwarto
at pagpapalagayin natin gumawa siya ng 10 pasukan bawat silid. Nangangahulugan na mahigit 200 siyang portal na maaaring ipakalat sa kung saan-saan. Ibig sabihin, maaari siyang maglagay ng portal sa bawat bansang kanyang puntahan at libutin ang buong mundo sa loob lamang ng isang araw. Ganito kagaling ang abilidad na ito. Dahil sa abilidad, naging bihasa rin si Nov sa pagkasagawa ng sekretong pag-atake sa pamamagitan ng pagsulpot sa mga lugar na hindi inaakala ng kanyang mga kalabang lalabasan niya. Dagdag pa dito, dahil sa kaya ni Nov na ilagay ang mga portal sa sahig, kaya niyang gamitin ang abilidad na ito bilang patibong na sa oras na maapakan ng kanyang mga kalaban ang posisyon kung saan niya itinanim, ang mga lagusan ay biglaan niya itong bubuksan at ilalagay sa isang kwarto kung saan nakahanda ang ipampapatay sa kanila. Bukod sa mga patag na lugar, kaya rin ni Nov na maglabas ng portal sa kanyang mga palad. Ang abilidad na ito ay tinatawag na Scream. Matapos ipagdikit ni Nov ang kanyang mga palad, ay nakakapagpalabas siya ng isang portal na maaaring ipambalot sa kanyang mga kalaban. Katulad ng paggamit ng isang tela na kayang ipangtakip sa isang bagay. Kapag binigkas niya ang salitang close, ay maglalaho ang lagusang kanyang ginawa kasama na ng bagay o taong kanyang binalutan nito. Sa tulong ng abilidad, nagagawa ni Nov na pumuslang sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo na walang kahit na anong ingay na nalilika. Hindi pa rin malinaw kung may mga limitasyon ng scream ni Nov o may mga bagay ito na hindi kayang paglahuin. Subalit, may mga nakikita akong Facebook post tungkol sa kakayahan ng abilidad. Ayon sa Facebook post na ito, kapag pinaghalo mo ang kakayahan ni Melioron, natanggalin ng kahit na anong presensya niya at ng kanyang hinahawakan ay maaari sila makalapit kay Meruem ng walang hirap at putulin ang ulo nito sa pamamagitan ng scream. Bilang respeto sa nagpost nito, ay gusto ko lamang sabihin na hindi ko minamaliit ang iyong paniniwala at masaya akong nagagawa nating magbigay ng isang interesanteng diskusyon. Ganun pa man, bilang isa ring Hunter x Hunter fan, ay ibibigay ko ang aking komento ukol sa usaping ito. Kaya nga bang putulin ni Nova ang ulo ni Meruem sa pamamagitan ng scream? Ang sagot ko ay hindi, dahil sa madaming dahilan. At ito ay ang pag-uusap nila Kurapika at ng kanyang gurong si Izunami. Tinanong ng guro ang hunter kung kaya ba ng isang Nen-user na mag-conjure ng isang espadang kayang humiwa ng kahit na anong bagay. Ang sagot ng Kurapika dito ay hindi, sapagkat ito ay humihigit sa kakayahan ng isang tao at posibilidad na kayang gawin sa mundo. Kaya, kung ilalapat natin ang katotohanan ito sa scream ni Nov, ay mahirap ding isipin na kaya nitong putulin ang ulo ni Meruem ng ganoon kadali. Mayahalin tulad dito sa limitasyon ng Blinky ni Shizuku na hindi kayang humigop ng mga nilalang na may buhay. At sa hotel reflection ni Shoot na kailangan kumuha ng napakaraming sensitibong katawan ng kalaban bago niya maikulong ang mga ito sa kanyang abilidad. Bukod dito, huwag natin kakalimutan na ang Nen ay kayang wasakin ng kapwa Nen at kaya ring pigilan ng Nen. Ibig sabihin, kung makakagamit ang hari ng sapat na Ken upang protektahan ang kanyang sarili laban sa scream ni Nov, ay imposibleng masama ito sa pagsara ng portal ng Hunter. Mayahalin tulad dito sa Little Flower na Gentru na maaaring magpasabog ng kahit na anong mahahawakan niyang hindi pinoprotektahan ng sapat na aura. Tandaan din natin na noong kalaban ni Meruem si Netero ay ginamitan siya ng matanda ng Zero Hand o ang abilidad na pinagamitan ni Netero ng lahat ng kanyang aura upang talunin ang hari. Subalit, maging ito ay hindi nagawang pinsalain ng malubha si Meruem, nagpapatunay kung gaano kalakas at katibay ang katawan ng hari ng mga langgam. Bagamat nasa panig ako na hindi kayang patayin ni Nov si Meruem, sa pamamagitan ng isang pag-atake ay hindi ito pagsasawalang bahala ng kakayahan at lakas ng Hunter, sapagkat ang Hide and Seek at Scream para sa akin ay isa sa pinakamapakinabangang abilidad na naipakita sa kwento. Dahil kung papaganahin muli natin ang ating imahinasyon, maiisip natin na paano kung pagkalagay ni Nov ng lagusan sa kastilyo at habang hindi pa naiipon ng mga royal guard sa mga taong gagawin nilang pagkain ng hari, ay kinuha nila ang miniature rose o ang bombang inilagay nila sa puso ni Netero. Ibinato ito palabas sa portal papunta sa kastilyo at pinasabog ito. Sa ganong paraan, mapapatay nila ang lahat ng kalaban nila sa isang iglap. Hindi mapapahamak ang extermination team at hindi mamamatay ang chairman. Anong dahilan at bakit nga ba hindi na lang ito ang kanilang ginawa? Ang kasagutan ay malalaman nyo sa aking mga susunod na videos. Ito po ang aking paliwanag ukol sa mga abilidad ni Nova. Bago po tayo magtapos, ay gusto ko namang batiin ang mga palagi nating nakakasama sa pakikipagkwentuhan sa pangunguna nila Julius Otadoy, Benedict Garciano, EJ TV, at sina BJ Wabina, Wendell Asyon, John Gorgonio, at saka sina Hao Jensen, Alexander Inocencio, March Ardiente,
pati rin sila Marvin Hokage, George Ises Demetri, Mary Grace Odron. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa kayong tanong o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. Kung gusto nyo namang maging parte ng ating video ay huwag kang mahihiyang magpa-shoutout. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!